Akin yung blue na yan, oh. Ayun, oh. Ayun, ang blue. Kasi pinakailangan mo yan. Mga ka-business, si Songlay maingay. Ayan, bubuo kami ng banda mga ka-business. Oh. Ma, dito lang siya, ma. Kawawa naman. Ma, dito mo lang. Dito lang, ma. Parang tingin-tingin lang siya. Ma! Dito lang siya, tingin-tingin lang siya dito, ma. Kawawa ng bata. Tingin-tingin lang siya dito. Kasi baka dito makasit. Yun o. Yan mga ka-business. At ito na lagay magiging makulit. Mga ka-business, nagbubuo kami ng gitara. Itong makulit na batang yun eh. Makulit na batang yun eh. Kaya akin na yan kay, may gagawin kami. Bibi! Mga business, pasensya na po kayo kasi ganito ang ulit ng batang ito eh. Hindi ba tawag ako yung gawaan eh? Ayun o, kulit-kulit o. Kita niyo yan? Kaya anak kay! Ito sa'yo. What? Whoa, change. Flip. Kaya mga business, si Papa marunong mag-gitara o magpa-piano. Okay, bira daw o. Ito, piano. Koy! Ko! Hihi! Talaga naman. Iira mo siya dyan. Tinay! Tinay o. Wala na tayong cerdas na. Pag ito pa nabasag, ay ano? Ay mga business, bubuo kami ng banda nila Papa. Si Papa sa gitara. Ako sa pianista. Okay. Bira! Sample. Pag naayos na yun. Sabi, lagay mo dyan sa ano, string, one set of string. Guitar string, one set string. How much? Guitar. String. Mga ka-business. Eh, gaya nga nung sabi namin mga ka-business, si Papa magaling mag-gitara. 325 tao naman po, pesos mga tsaka ka-business. 109. Magaling, marunong akong, nag-aaral ako ngayon ng ganito, ng organ, in online. Ako. Kaya testing natin mga ka-business. Wala talaga. Testing po natin mga ka-business kung anong magiging kalalabasan. Si Papa mag-gitara, ako magaganito. Sorry. Tapos si Makmak at Denden ang kakanta mga ka-business. Gusto niyo po ba yun mga ka-business? Comment down below mga ka-business po namin nilamahal kung inyo po. Mula lang yung maliit na organ niya, ganito. Mga ka-business oh. Magkano? 25 tsaka 109. Katingin na yan, ano mo tipo ano na 125. Testing natin mga business. Wise men say, can't help falling in love by, nakalimutan ko pero susubukan natin siya. Let's go! Let's go! Medyo mas mataas-taas na
Alright! Ayos mga ka-business, ang ganda pa no? Next naman natin, pagka naayos yung gitara, testing natin na bigyan natin ng konting ayos. Isang bagsak lang, no? Mga ka-business, no? Yung konting ano lang ba? Humapit. Ilagay mo lang string. Testing ng konti mga ka-business. Tingnan natin kung talagang ano siya. Andito pa ang isang pinakamakulit na bata. Nandito po si Tina, yung mga ka-business, oh. Yan, mga ka-business. RX kasi ito eh. Adto na eh. Magulo tong batang ini. Hindi naman kailangan. Sige daw. Kasi naman yan. Sige daw. Yan daw, Tinay. Sige na. Sige na. Si Papa ang vokalista at songwriter. May mga backup singer artist. Si Kia, marunong siya mag-edit, mag-loop mga business ng mga kanta eh. Tingnan mo Mga kung beat, kailan siya. kaya niyang gumawa ng mga beat, mga business. Order ko na Si agad. Kia magaling po yan. Kung kailan siya darating. Ara na itapos siya, nag-ano siya ng beat. Makikita mo yan. Umubo siya ng 30 minutes na sarili niyang gawang beat, mga business. Si Makmak, marunong kumanta kahit pa paano, ano po? Ang mga business, oh. Yung boss. Ayusin mo yung gitara, boss. Walang kwerdas yung isa, yung pang number 6. Ito ay yung gitara. Ito mga ka-business, oh. Ito yung regalo ni Papa din sa akin. Ngayon, ginawa kasi ito ng pamangkin Intoy. Baga pinababa niya yung high tension dito. Ano ba yan? Nabawasan na, hindi na masyadong mataas, oh. Medyo nabawasan na. Ginawa niya to eh. Ngayon, ang problema na lang, kulang ng isang kwerdas tapos ito lost thread. Hindi na siya mapihit. Ngayon, hihiramin ko muna itong nandito. Ito yung luma ni Papadis dati. Ito yung nasira eh. Nabali. Business. Ito yung nabali dati na gitara. So, itry ko lang itong ano yun. Gawin kung ililipat ko dyan sa lost thread. Kasi wala akong libangan. Diba pag gumawa tayo ng kanta, compose, magagawa tayo. Bigyan ko to ng string na bago siguro pag ano. Ewan ko kung habol pa, kung online, magkapag-online tayo. Kaya pa kaya? Sa Shopee. Oo, kaya pa kaya? Makuha kaya agad ng ano? Kaya pa yan, boss. Linggo ng hapon, ako. Ka-order tayo, mura lang naman yun. Kaya na mga business, sira yung gitara, ayusin Papa kasi maganda. Makita yung ano. Gagawa po si Papa ng kanta. Ang kanta po ay Bahala Na. Bahala Na. Wala tayong tools, boss. Nasaan yung mga tools natin? Yilin demonin sa Manila. Mga business, hindi kasi ako marunong mag-gitara eh. Kasi nga, di ako sanay, di ako naturuan. Pero subukan nating aralin mga ka-business. Pagdating ng panahon, tayo yung mag-aharana sa ating mapapangasawa. Sa gabi madilim, yung muka'y parang ilaw sa hangin. Napakaganda ng iyong mukha. Ako'y nahuhumaling, ikaw lamang ang inibig. O aking sintay, wag kang alis. Yeah, boy. Huwag mo makiharap sa akin dito, baka biglang pumitik yan. Nakakabit. Dahil siya'y aking kinigiling,
Ako iyong pansinin. Mga business, ayusin ni Papa yung ano, yung gitara. Yan. Para saan pala yan, boss? Akin yan, boss. Mag ano ka ba? Papalitan nga to, lost trade, oh. Oo. Hindi ko lang alam kung talagang na-lost trade dito, eh. Baka maupulang nito sa higpit, eh. Ilan mga ako dito? Yung ano nga pala, sira na. Sige, ayusin pa lang yan. Sabi ko na eh, kulang lang ito sa ano eh. Wala siyang nut eh, ayan eh. Pali. Yung pali. Hindi talaga maano yan kasi straight talaga yung mangyari dyan kasi wala siyang higpit. Try natin, try lang. Wala siyang ano. Hiniram nga kasi ni ano to, pamangkin niya ito. Tapos ginawa. Kasi marunong ko siya maggawa. So, pinadala ko sa kanya. So, salamat kay GB. Thank you GB. Ano mo tong gitara, no? Nabigyan mo ng pansin o napagtuunan mo ng pansin. Ginawa niya. So, parang JB. Business. Pamangkin yun ni Entoy. Matagal na sa kanya to. Hindi ko lang din nakuha agad mga ka-business dahil siyempre busy din tayo. Pero salamat sa Panginoon Diyos dahil na ano niya na ito, na nabawasan niya yung tension ba ng gitara, sobrang ano. Pwede nga kung nasunod ba? Ilapit mo yung ilaw dito na. Tingnan ko kung nasunod ba siya. Nasunod. Ayun, larga. Daw. Tapos ito kayo lang mali ang kanyang Kaso walang string. mali ang kanyang pag-set up ng ano. Kasi dapat dito. Ito dapat doon. So okay na lang yan, wala naman naging okay lang naman yan kahit hindi ko na muna siguro baguhin pa kay muna kasi yung string natin ay luma, no? Baka bumigay. Pwede kaya pagsamahin yung piano niyan at saka gitara? Hindi naman. Yung tali kasi na... Wait lang po mga ka-business at balikan namin kayo. May naisip po kasi ako. Kaya susubukan lang po natin. Mga ka-business naming minamahal. At yun po mga ka-business, ako po ay tumawag sa probinsya, no? Sa lugar po namin kung saan doon tayo lumaki mga ka-business. Andito nga po yung aking tsuhin, pinakabunso nila ni Papa, no, sa probinsya ng Maibo. Kung napapanood nyo po, kung natandaan nyo po yung mga dating vlog sa Ka-Business Official na kami ay nakarating sa Maibo mga ka-business, siguro napanood nyo naman po siguro nyo yun, no. Sadyang bukid talaga, no, pero sa awa ng Panginoong Diyos ay ang daanan doon ay simentado na, hindi kamukha nung araw na grabe talaga kahirap ang daanan. So yan nga po yung tsuhin ko mga ka-business, oh. Yan, oh, tsuhin ko. I-off ko na lang yan, oh. Good evening, Kel. Yan, permission to vlog. Naka-vlog tayo. Kumusta naman dyan, Kel? Okay lang. Okay lang. No problem. No problem. Wait lang po mga ka-business, ayusin ko yung camera ko. Yan. Yun, isa to sa pinakamalapit sa akin mga ka-business, yung bunsong kapatid nila ni Papa. Ang pangalan niya ay si Charito. Ano po? Good evening, Uncle Charito. Ayan, si Uncle. Ning. Kumusta naman diha? Kumusta naman? Yun yung upload kagabi. Patungkol kay Jamila yan. Kahapon niya, o kanina umaga na upload yan. Patungkol kay Jamila. Kumusta naman dyan sa ano? Kumusta naman doon sa lugar natin doon sa Luir? Okay naman doon. Sino ang nandoon ngayon, Col? Welcome to Kalangaman. Christian, yung anak ko, yung bunso. Langgam means bird. The island is shaped like a bird. The place is inhabited. Thus giving it Ayaw mag-aral, 12 na sana yan. Vacations or short weekend getaway.
Si Uncle Dodoy, nandun siya sa Luwer ngayon. Ha? Silingan ako, di ba? Diha gyapon sa buhangin gyapon. Okay. Oo, tapat mo sila. Tapad mo. Paano yung nabalitaan ko doon na ibibinta raw ni Auntie Lina yung bahay niya? Yung bahay ni Auntie Lina, ibibinta raw. Totoo ba yun? Yan ang sabi niya. Sayang naman yun kung ibibinta niya yun. Tanda lang si ate. Oo nga, nakikita ko siya sa yan sa Facebook, no, kasi friend kami. Matanda na si Mama Lina. Matanda na talaga si Mama Lina. Si Nining naman, 78 na yata. si Auntie Nining naman, may edad na rin si Auntie Nining kasi mas matanda sa akin yun eh. Nasa 50 na yata mahigit si Auntie Nining. Malamang, nasa mga sibiong. Mga 50 mahigit na. Matagal-tagal na rin pala talaga na panahon na hindi kami nagkita ni Auntie Nining. Wala na rin akong time na pumunta sa kanila noon eh. Nung Ate Nining. Ay, amin salam, anak ko yung anak mo. Matagal-tagal na akong di nakarating doon. Matagal na talaga kasi nung pagpunta namin dyan nung nakaraan, 2024, di man ako nakadaan doon sa kanila. Gusto ko nga sanang hanapin yung mga time na yon. Kanya lang, wala na rin kaming oras na magpaikot-ikot pa sa Butuan City kasi ang target talaga namin na makarating agad sa Maibo. Nagkadaligaw-ligaw nga kami noong mga time na yun eh kasi hindi ko kabisado ang lugar. Pagdating namin dyan naman sa Tiniwisan, hindi ko alam kung saan ako susuot, hindi ko alam kung saan ako dadaan kasi may bypass dyan na napakalaking kalsada eh. Dyan ako nagpaikot-ikot eh. Nagpabalik-balik lang ako sa highway. Pasok ako sa kabila, pagdaan ko doon sa malaking kalsada, napunta na naman ulit ko doon sa highway uli. Balik naman ulit. Sabi ko, ano ba to? Nagpabalik-balik lang ko doon sa may 7-Eleven na pinagparadahan namin. Di ba may 7-Eleven doon sa may kanto? Tiniwisan? Di ba may 7-Eleven doon? Doon kami nag-standby muna. Tapos, ang una na lang na ginawa ko, nagtanong ako, saan ang bilay? Yun na ang tinanong namin kasi di na namin matanda, di ko na matanda ng lugar eh. May nagturo nga, dini, ang muna siya nga di agianan. Katong naigamay nga kadaanan doon, dito kaagi. Mo to, natunto na mo ang bilay. Nung pagkarating namin sa Spillway, natandaan ko na. Pagdating sa Spillway, natandaan ko na. Nagulat ako kasi simentado na yung paakyat, di ba? Yung bukid na yun. Gipanas pala yun. Sabi ko, ay okay na pala ang daan dito. Simentado na pala, sabi ko. Napakalaking tulong dahil ang bilis namin nakarating. Pagdating namin sa tres yun eh, natandaan ko pa yung tres eh. Nagtanong uli kami doon kasi hindi ko na matandaan kung saan yung kanto nga papasok ng Maibo eh. Sabi nung sa unahan dyan, may makikita kayong crossing dyan na maliit na meron daw, may palatandaan nga daw. May walang ibang crossing na madatnan nyo dyan sa unahan lang nito, sabi sa amin doon. Yun na yun, pakaliwa, doon kayo, pasok, papuntang Maibo na yan. Kaya nung pagdating doon sa crossing na yun, naatandaan ko na, ay ito nga yun. Kasi di ba may sapa nung maliit na tatawid ka, tatawid. Ayun na, natandaan ko na, sabi ko, ito na yun. Tapos pagdating doon sa unahan, ang natatandaan ko dyan noon yung nanguha tayo ng bulawan, ginto ba? Nang ginto tayo dyan sa, di ba? Pahat-pahat ba? Natandaan ko yon. Ay, kako, positive, ito na kako yon. Sabi ko kay ka-business, kuya, ito na yon kuya. Ito na talaga yon. Hindi na tayo maliligaw dito kasi wala namang ibang daan dito, kundi ito na lang, papunta doon sa sulok eh. Ayun. Kaya narating namin, puro tanong-tanong lang. Kasi nga, sa tagal na panahon na hindi ko na talaga matandaan eh, gawa ng unang-una, simentado na kasi. Nung nasimentado na siya, nagbago yung siyempre nagbago yung itsura. Kaya hindi ko siya matatandaan. Hindi hindi na rin siya magtatagal, baka matulog na kayo. May vlog pa ako mamaya. Dugtong ko na lang siguro to. Panoorin nyo na lang to.
kung ma-upload na to. Kumusta nyo na lang ako dyan sa lahat ng mga mga chewin. Sila Uncle Pulin, Uncle Dudoy. Kumusta nyo na lang ako dyan. Tapos lahat ng mga nandyan, sino pa ba? Sila Auntie Nining, sila Mama Lina. Kumusta nyo na lang ako. Ako talaga, di na ako basta-basta makakauwi dyan. Gawa ng, siyempre, dito na talaga ako eh. Wala na akong choice, dito na talaga ako eh. Tsaka wala rin naman akong magiging hanap buhay din dyan kung nandyan din ako. Di ko naman din kaya magbukid na eh. Nagdadrive lang ako nga lang eh. Ha? Nagdadrive lang ako. Nagdadrive ka na lang din? Ngayon? Anong dinadrive mo ngayon? Four wheel? Dili. Single motor, nagdadrive ba? Nagmamasayro. Oh, kuhaan ka nang gitawag habal-habal? Oo, habal-habal. Asan ang biyahe mo? Daulan, Tagabaka, Kamayan, Mahay, Buhangin. Okay na rin pala. Kumikita din naman? Kumikita din? Oo, mo 500 tong adlaw. Oh, haya. 500 po. Oh, haya. Dinis na. Oh, haya, Roday. Okay na yan. Okay na nahanap buhay yan, Col. Wala na yung problema yan. Oh, okay na yan nahanap buhay kaysa mamabrika ka. Wala. Why klaro mamabrika, Col. Walay kuan. Wag yapoy asinso papabrika. Wala gyapon. Kaya tinan mo ako. Sa sobrang babad ko sa pangungumpanya, ilang taon ako nangumpanya. Nasa truck ako, araw-araw biyahe. Bagaman sa truck noong araw, sagana ang kita ko, okay ang kita ko, pero yun ang ibig kong sabihin, bugbog sarado ang katawan ko talaga kasi halos wala akong tulugan. Wala akong tulugan eh kasi ang dala-dala ko, tinwheeler na nakita mo naman siguro yung tinwheeler na dala-dala ko dati, di ba? Yung kulay green. Oh, yun yung dala-dala ko lagi, araw-araw, kahit saan ako bumabiyahe, napakalayo. Tapos yung kain mo, wala sa oras. Minsan, sa madalas na pagkakataon, delay ang kain mo. Kaya ito ngayon yung inaani ko rin. Inaani ko talaga ngayon yun. Ito na ngayon yun. Inaani ko na. Kaya sa mga brika, wala talagang tama na yung ginawa mo. Ka na lang. Mamasada at least sariling oras. Hawak mo oras. Oo. Yan ang pinakamainam. O sige, paano Kel? Maraming salamat sa panahon. Thank you. At bye-bye at tawag-tawag na lang tayo ulit, no? Ako, tatawag ako. Oo, sige. Col, maraming salamat God bless you. Ayan po mga ka-business, sarap lang din sa pakiramdam. Nakakausap ko minsan din yung mga tiyuhin ko sa probinsya. Ngumusta sa kanila. Dahil yun yung bunsong kapatid na papa, mga ka-business. Bunsong kapatid nila ni papa yun. Simula nung ako'y maliit pa, yun ang madalas kong makakasama rin doon, mga ka-business, nung kasagsagan na nasa bukid pa ako nakatira. Doon mismo sa lupain nila ni tatay o lolo. Yung lolo namin, tatay lang ang tawag, mga ka-business eh. So okay, at masaya naman kami noon. Ang naging kasundo ko talagang tiyuhin, yun yung kausap ko ngayon, mga ka-business, yung Uncle Charito ko. Yan ang kasundo ko eh sa lahat ng oras, kasi yun ang bunso, kasi siya ang bunso, kumbaga siya yung mas ibig ko sabihin ay naiintindihan niya rin ako sa panig ko, kasi halos ilan lang ang gap naming edad eh. Di kami halos magkalayo ng edad kasi siya ang bunso, ako panganay na anak kasi ni papa, no? Si papa naman ay panganay na lalaki. Ang pinakapanganay nila ni papa kasi is babae. Yun yung binanggit ko kaninang yung ibibinta roong bahay. Yun, pinakapanganay nila ni papa, yun buhay pa kasi si papa na namayapa na yung papa ko eh. Si papa naman
sa lalaki siya ang panganay. Tas sa anak ni Papa, ako yung panganay. Ang kasundo ko talaga tagi na tsuhin yan si Uncle Charito. Yan ang kasundo ko madalas mga kabisnes. Kasi siya rin ang lagi kong halos araw-araw din kasama. Yung ibang tsuhin ko, kasundo ko rin naman, hindi naman sa hindi. Pero ibig kong sabihin, siya yung malapit na tsuhin. Kami talaga magkalapit ni ang Uncle Charito. Tapos yung iba kong tsuhin, makasundo ko rin naman yung iba kong mga tsuhin, hindi naman sa hindi. Parang ang iba lang, bakang mukhang tag ito, para bagang tag nito, medyo ilang ako sa iba kasi layo ng gap, sobrang layo ng gap. So ako, ang kasundo ko, kakwentuhan ko madalas noon, yun yung pinakabunso nila ni Papa. Naalala ko nga yan kapag pumupunta sa bailihan yan minsan isinasama ako niyan ang tawag niya sa akin, Dong ang tawag niya sa akin din Dong, sama ka sa akin. Saan tayo punta, Uncle? May bailihan ngayon doon kasi lalo pag araw na ng Sabado, tuwing Sabado kasi may ganyan bailihan doon sa probinsya. Hindi, sabi ko tara, sama ko. Ako naman taga-tingin lang kasi ang edad ko noon ay mga nasa 10 years old o 11 years old, mga ganun. Maano na rin. Medyo na yung isip ko. Medyo matured na, hindi pa yung bagang, hindi pa matatawag na yung batang-bata. Medyo matured na kasi nasa 10 to 11 years old na ako noon. Sinasama ako niyan minsan ng chewing ko kapag kasi pumunta sa bailihan. Yan, lalakad kami na malalayo kasi malalayo na lugar. Maririnig mo kasi pag alam mo naman sa probinsya mga kabisnes pagka may tumutugtog na, kasi sa probinsya noon ang uso ay trumpa, no? Yung trumpa, yung malaking trumpa mga kabisnes. Kaya pag tumugtog yan, dinig na dinig mo talaga sa kabilang bukirin ay doon sa ganitong barangay nandoon yung may bailihan para doon ngayon kasi maririnig mo yung tugtog ang ginagamit lang dati battery lang sa truck ginagamit, tapos puno, kung natandaan nyo po yung puno, yun mga ginagamit nung araw, tapos plaka, yun lang gamit dati sa pag namailihan. Uncle ko yun lang matatandaan ko nga yan pagka ilagay na yung plaka, di ba, parang may blade ilalagay na, kanuos yun tutugtog na yan. Yung ganyan mga sinauna, yan ang naabutan ko kasi yan mga sinaunang panahon na mga kagamitan, puno, tapos yun ang ginagamit, siyempre plaka ang ginagamit nun. Then yung may plakang maliit, mayroon ding malaki. Yung malaki ang tinatawag nilang lungple ang tawag nila dun yan kasi may plakang malaki. Tapos ang pinakailaw yung Petromac mga kabisnes, Petromac. Yun ang nagsisilbing ilaw, may 4 na Petromac sa bawat sulok, ang liwanag Petromac. Ginagamitan lang ng gas yun yun lang naman ang sa Petromac, gas. Tapos pagka medyo dumilaw na yung kulay ng ilaw, bumba para pumuti. Bumba, may taga-bumba din naman laging alaga sa bumba, binubumbahan siya para magsusupply ng gas para ang ilaw niya maging puti ang kulay. Ganyan tapos hindi pa simentado yung yung area. Kapag sabi ko sa'yo, pagka magsayawan na ng hot music kung tawagin maalikabok, sobrang alikabok talaga. Kasi lupa pero ang saya ko kasi pagka tapos ng bailihan, yung uncle ko, kasi pag may bailihan mga kabisnes, may mga nagtitinda-tinda dyan sa mga palipaligid. Ang mga madalas na mga tinda dyan, biko, suman, may mga ganyan. Kaya ako, sama ko kasi para makakain ako suman, makakain ako biko.
Kasi pag pupunta kami doon, medyo may araw pa eh. Mga bandang alas 5, naka-ready na yan. 5 o 6, ganyan. Dinig mo na yung mga tugtog. Dinig mo na yan. Kasi bukid kasi, dinig mo talaga eh. Sama ko niyan sa chewing ko. Yung chewing ko na yan ang naging kasundo ko madalas mga ka-business. Yun. Yan po mga ka-business, no. Ito yung kwentuhang ano lang, no. Kumustahan sa probinsya ng Mindanao, no, Butuan City, mga ka-business. So yun po, hanggang dito na lang siguro mga ka-business na may minamahal. Salamat po sa inyo pong pagtsatsaga mga ka-business na may minamahal sa vlog kong ito. So kumusta kayo dyan, uncle? At sabi ko nga kanina sa inyo na di talaga na ako basta-basta na makakauwi dyan. Kasi siyempre dito na ako eh, Manila. Yung ipamasahe ko, kung uwi ako dyan, kung ipamasahe ko ano na lang sa mga bata kasi siyempre marami pa nag-aaral. Kaya pagka makauwi ako dyan, yung talagang yung ano, kumbaga may importanteng sadya lang na halimbawa ay katulad nung 2024 na tour na unexpected na makarating din kami dyan, yun, nakarating kami. Hindi inasahan na yun na si mama. Ma, kumusta na? Nanto ka na? Hindi, may papracticing pa. Mapapracticing ka pa? Sige, practice ka na lang. So alright mga ka-business, hanggang dito na lang. God bless po sa ating lahat. Support na po natin ang Ka-Business Official, Papa Dins TV, Ka-Business Family, Mrs. Kibi Official, siyempre sa lahat ng mga kagwangs, mga ka-business, ang iyong abang lingkod, Kagwang Buknoy Official. Thank you sa inyo pong pagtsatsaga sa panonood sa aking mga videos, mga ka-business na may minamahal. Alright, bira banat na po tayo mga ka-business. Never say goodbye. Tomorrow is another day. Bira banat, tulo-tulo pa mga ka-business. Alright, God bless po sa ating lahat. Bye bye. Sa bawat araw na lumipas, ka-business ay nagagalak. Maraming taong natutulungan, pagpalain ng may kapal. Sa bawat araw nagdaan, ka-business, business, ka-business, Papa Dins TV, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsidlan. Noong kami niyong natagpuan, ang mga tao sa buong mundo, maging ang mga OFW, sinubaybayan mga pagtulong nyo, panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Papa Dins TV naman, scholarship ay nasimula sa mga nais mag-aral. Pag-aaral ay pahalagahan upang kayo'y magtagumpay. Ka-business, Mrs. Ka-business, Papa Dins TV, mahal kayo ng